Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So may bago akong ituturo sa inyo today. So syempre present na naman ako about sa online pagkakakitaan. Basta pagkakaperahan online, why not? Peanut. Alam nyo ba na may kumikita ng 6 to 7 digits every month? Maraming nauuso ngayon na dropshipping company. So isa sa mga dropshipping company na yan ay si Dropify. So, si Dropify po ay isa sa pinakaunang dropshipping company dito sa Pilipinas na nag-o-offer ng cash-on-delivery service. Si Dropify ay nagbibigay ng opportunity sa atin, guys, na makapagbenta tayo ng items nila through Shopee and Lazada na cash-on-delivery. Sobrang dali magbenta online, lalo pag cash-on-delivery ang ino-offer natin na service kay customer. Kasi hindi na halos lahat ngayon nakakalabas na mayat-maya labas kasi nga, delikado, pandemic. So, mas madali talaga magbenta kung cash-on-delivery yung offer natin. Ano nga ba yung dropshipping, guys? Para sa mga baguhan, ang dropshipping po ay ang pagbebenta ng items or ng produkto na hindi mo hawak yung product. Anong gagawin mo? Magbebenta lang sa Facebook, sa Instagram, sa carousel, sa Twitter, o kung saan mo gustong magbenta. Depende sa'yo. Sino magpapaship ng items? Syempre si supplier na. Or si Dropify na. Yung company na ang magpapaship kay customer mo. So, ang gagawin ni Dropify, si Dropify, gagawan ka ng Shopee or Lazada store kung ano yung preferred mo dun sa dalawa para makapagbenta ka online. Doon magpe-place si customer mo ng order kay Shopee or kay Lazada. Sino na magpapaship? Sila na, hindi na ikaw. Pero, meron kang complete access sa store. Ayun. O, di ba ang dali? Ima-market mo lang, market lang, pero kikita na tayo. So, kaya, ganun kadaling kumita sila. Miss Johaira, ayan, oo. Miss Johaira, si Miss Johaira at saka iba pa. Ang dami nang kumita sa dropshipping. Nung syempre tatanungin nyo ako, bakit ka naging interesado ate sa dropshipping? Naging interested ako sa dropshipping kasi narinig ko na sila before pero hindi ko pinapag-aralan pa. Kasi nga, wala akong time, tas nakafocus ako sa traditional business, sa online selling business, tapos mamshika, ganun. So, ang daming ganap. Tas kaya ako naging interesado dahil dito sa online selling business ko, namuhunan ako ng daan-daan libo na rin. Pati dito sa maliit naming Unli Wings business, kainan, namuhunan na rin kami dun sa 2 branches namin. So, ganito lang kasi yung konsepto ng business. Maliit ang puhunan, maliit ang kita. Malaking puhunan, malaki ang kita. Nakakaloka yun lang. Gusto niya mag-vlog, ako na lang lilipad. Para magkaroon ka ng milyones na kita sa isang buwan, bilang negosyante, kailangan mo ring mag-invest ng milyones. So, ang gandang opportunity, bakit ka hindi matcha-challenge na gawin yun? Lalo kung sobrang sipag mo pang mag-market online. Lalo na kung may experience ka na sa Shopee at Lazada. Tapos, existing seller ka na rin. Meron ka na rin experience sa pagbebenta online. Maning-mani na lang to sa inyo, guys. Sobra. So, bakit ka hindi matcha-challenge na hindi gawin yun? Sila nga kaya, ba't hindi natin kaya? Kung nagagawa nila, of course, magagawa din natin yan. May papanood ako sa inyong video. Etong mga dropshipping queens. Mga short clips lang ito para makita ninyo yung konting story nila para ma-inspire kayo. Kaya rin ako na-inspire, kaka-follow ko sa kanila, guys. Mats, please play the video. So, bakit kay Dropify ako nag-try mag-dropshipping? Actually, may iba namang nagda-dropships. Pero kasi yung idea ni Dropify na wala akong lalabas na puhunan. Unlike kasi, may mga ibang local dropshipper naman na may bayad yung fulfillment fees. Parang yung dropshipping nila is like sa international na maglalabas ka muna ng pera bago ipadala yung item sa customer mo. Pero yung kay Dropify, yung idea na wala kang ilalabas na puhunan, pure on marketing ka lang, yun yung nagpa-encourage sa akin eh. Kasi, halimbawa, hindi ko naman kayang tapatan yung puhunan na para makapagbenta ako ng marami. So, ayun, yun talaga yung syempre, pag nagsa-start tayo sa dropshipping, una nating target is yung paano tayo kikita eh. So, una-una nating problema is puhunan. So, yun ang pinaka-trigger sa akin, bakit ko naisip. Your 2020 in one word. One word? Ang dami niyan. Maganda. Oh, bakit maganda? Dahil andyan si Dropify. Yeah! Baka naman Dropify. Maganda yung 2020 kasi sa amin kasi instead na parang downfall siya, although may mga challenges talaga, pero yung
naging dating sa amin, lalo na dahil nasa dropshipping kami kay Dropify, ang ganda ng income namin ng 2020. Kaya kung i-rate ko siya, i-weigh ko siya, ang ganda. Kaya nga, ganda din ako. Yeah! Okay, so narinig nyo naman guys, sa kalagitnaan ng pandemic, nakakita ng opportunity sila Johaira para mag-earn ng income through dropshipping. So, yeah, yan ang sagot niya. Maganda daw ang kanyang 2020. Full-time ba kayo sa Dropify or dropshipping? Yes po. Full-time kami kasi since kumikita na kami ng malaki, so when we say malaki talaga siya kaysa nasa corporate kami. So, ito lang, bigyan namin kayo ng idea. Yung kinikita namin is 1 year nung nasa corporate kami, yung monthly income namin. So, syempre, dahil ganun yung bigay sa amin, di nag-full-time na kami. Mas, nag-elevate yung result, mas naging kami, mas nakita namin yung potential. Kaya, ayun. Mag-resign na din kayo. Sabi niya, yung Oh, 'di ba? Ang ganda. 'Di ba? Bongga 'yun. Bongga 'yun. Gusto ko sana all. Sana all. Merong matinding motivation talaga sila. Bakit nila ginagawa 'yun? 'Di ba? Grabe sigurado ang disiplina ng mga 'yan. Grabe yung effort ng mga 'yan bago nila narating yung success nila ngayon. Isipin mo ba naman ikaw kinikita mo ng isang buong taon, kinikita mo lamang ng isang buwan. Sino ba naman nga ang hindi mapaparesign nun? Siyempre, pagpupuyatan ko talaga yan. Kung ako yun, sige na, go na. Kahit di na ako matulog, go na. Kitain ko lang yan sa isang buwan. Diba? Kasi nga yung magandang buhay na mabibigay mo sa family mo, yung comfortable life na mabibigay mo sa family mo, imaginein mo na lahat yan mangyayari sa'yo. Makapagpagawa ko ng bahay, makapag-travel na ako, yung ganun. Masasecure ko na yung future ng family ko, yung mga ganyan. So, yan yung motivation, guys. Kasi meron kang goal, may gusto kang mangyari sa buhay mo. Gusto mo magbago yung buhay mo. Kaya, keep going ka. Kahit walang pwedeng maging mega sa'yo. Kasi nga, nandun yung motivation. Gets. Siyempre, sasabihin nyo na naman sa akin, ate, baka kasi mahirap yan, ate. Oo naman, siyempre mahirap. Lahat naman ng bagay mahirap, guys. Para sa akin kasi napapag-aralan yan lahat. Lahat ng skills na yan. Lahat ng pagpo-post, pagbebenta online, pagpe-Facebook ads, paggawa ng Facebook, pagtitinda sa Shopee, pagtitinda sa Lazada, lahat yan guys, mapapag-aralan yan. Lahat ng information maa-access na natin all over internet. Available lahat ng info. Kung gusto mong i-search paano magtitinda sa Shopee, andyan ang Shopee University. Andyan si Lazada University. Lahat ng gusto mong malaman sa Facebook, may YouTube o YouTube, bongga, YouTube pala. So, andyan si YouTube, andyan si Google, o andyan na sila lahat. So, lahat ng information, meron na, available na, nasa harap mo na, o pag-aaralan mo na lang. Ang tanong, gaano ka kadeterminadong pag-aralan yung bagay na yon na makakapagpabago sa buhay mo? Attitude, syempre, 'di ba? So dapat meron kang magandang attitude. Para sa akin kasi attitude talaga ang magdadala, guys. Kung mapapanood nyo lang sila Johaira, mga baliw sila sa concept ng dropshipping. Alam nyo bakit? Kasi nga sobrang baliw na sila sa pagtatrabaho dahil ang ganda ng resulta nila. Sobrang nagpe-pay off talaga yung pagod mo. Ibig ko sabihin baliw, hindi yung baliw na ganun, ha? Siyempre yung baliw na talagang todo-todo kang nag-e-exert ng effort. Siyempre nandyan dapat yung focus mo, determination mo, sipag mo, disiplinado ka. Dapat optimistic ka rin. Dapat may motivation ka. 'Di ba? So dapat determinado ka. Determinado bakit? Kasi determinado kang gawin yung bagay na gusto mo kasi alam mo ito yung makakapagpabago sa iyo or makakapagpabago sa buhay mo, makakapagbigay sa iyo ng maayos na life. Focus kasi bakit? Kasi hindi ka pwedeng distracted na ay bukas ko na gagawin yan kasi may lakad kami ni Juwa. O, bebe time. Okay, tabi mo na yung bebe time. Focus ka. Huwag kayong, ay, nanonood pa ako ng Netflix. Ay, may episode si ganito. Ay, manonood ako ng ganyan. Ay, tigilan nyo muna yan. Mag-focus kayo sa gagawin nyo. Mag-focus kayo sa pagmamarket, sa pagpo-post online para more benta. Kasi, lahat ng pagod nyo ngayon, magpe-pay off yan sa mga susunod na panahon. At least, magpagod ka ngayon sa mga susunod na panahon. Magagawa mo na yan lahat. You have all the time in the world, lalo na pag meron kang chiching.
So next ay disiplina. Disiplina bakit? Kasi kailangan may disiplina ka sa oras, sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. Disiplina, kailangan masunod mo yung ganitong oras makapag-posting ka, ganitong oras makapag-market ka, ganitong oras makapag-message ka, etc. 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 Kailangan magkaroon ka ng task every day. Disiplinado ka, kailangan matapos mo yung task na sinet mo sa sarili mo para may progress ka. Meron kang direksyon, hindi yung ganyan-ganyan ka lang everyday, wala kang direksyon. Ako ginagawa ko, dahil alam ko nga minsan may times ako na nadidistract ako sa mga bagay-bagay na ang dami ko palang gagawin. Sinusulat ko na yung mga gagawin ko. Ito gagawin ko, schedule, ganun. Optimism. Syempre, dapat optimistic ka. Lagi ka dapat positive. Pag sinabi mong optimism, dapat positive ka sa buhay. Kasi kunyari, halimbawa na nega ka, negatron, na tipong may nagsabi sa'yo na, bakla hindi ka kikita dyan kasi may kakilala ako na ganito, ganan. Huwag ka manega. Kasi alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo na alam mo na tatrabahuhin mo yun. Alam mo na mag-i-effort ka doon. At naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo yun. So, huwag ka manega. Kung hindi ka nakabenta ngayong araw na to, may kinabukasan pa. Ganun talaga. Hindi laging Pasko. Meron talagang times na hindi tayo nakakabenta. Pero, ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Tama. So, dapat lagi kang positive. Pag nasa sales tayo, wala tayong karapatang maging negative. Dapat laging positive lang para pasok ng pasok yung chiching, yung benta, ganun. Kuda ako ng kuda. Syempre, eto na. Paano tayo mag-uumpisa? Syempre, binanggit ko sa inyo, may subscription fee ang Dropify. Paano kayo makakapag-start kay Dropify? First lang is mag-register kayo sa website nila. Ayan, mag-register kayo dito kay dropify.com. Ayan, and hindi naman ibig sabihin na magre-register kayo guys is magsa-subscribe na kayo agad. Hindi pa. Mag-register kayo para makita ninyo lahat ng catalogs. Isod ako dito. Ayan yung mga sample ng catalogs nila. Meron dyan na sneakerhead, merong sapatos, merong pang baby, may bed sheets, may gamit sa bahay. So, depende sa catalog mo kung magkano yung subscription fee. Kagaya nito, yung sa akin ay si sneakerhead. 10,000 every month ang subscription fee ni sneakerhead. Okay? Tapos pag naka-register ka, makikita mo rin kung magkano yung puhunan or magkano nila binibenta itong mga products na to. Wala pong shop ang Dropify ha, sa Shopee or Lazada. Lahat ng mga items na to, dropshipper ang nagbebenta, hindi sila nagbebenta. Tayo lang dropshippers ang nagbebenta. So, hindi natin sila kakompetensya. And also, dyan sa website, makikita ninyo yung mga information na kailangan ninyong malaman. May mga FAQs dyan. Ayan yung FAQs, makikita ninyo. And kung meron kayong mga questions at gusto ninyo ng mga tipong question and answer portion, ayan, makipag-chat kayo sa kanilang mga customer service representative na makakapag sagot ng inyong mga tanong. So, pag nakapili ka na ng catalog, guys, tsaka kung platform, saan mo gusto magbenta, Shopee ba, Lazada ba, pag nakapili ka na ng platform, i-fill out mo lang yung mga information dyan, kung ano yung bank account details mo, sundin mo lang yung instruction, tsaka i-fill out mo lang yung information kung ano yung hinihingi nila. Tapos, mag-subscribe ka. Ayan. So, yung step-by-step process, i-discuss ko na lang sa inyo sa susunod na vlog ko. So, once na okay na, nakapag-subscribe ka na, nakabayad ka na using your Visa or Mastercard, debit or credit card, pwede. Ang step 3 naman is magwe-wait ka na lang na ma-turn over sa'yo yung store mo within 48 to 72 hours except ano yan, holidays and weekends. Wait mo ma-turn over yung Shopee store mo, nandun yung makaka-receive ka ng email, nandun na yung website, nandun na yung password mo, username mo, tas nandun na rin yung do's and don'ts, yung mga instructions na mahahalaga, pati yung mga pictures ng ibebenta mo. Actually, na-upload na yan sa Shopee store mo once na na-turn over sa'yo. Ang trabaho na lang natin is i-edit yung pictures, lagyan natin ang logo natin, ang borders natin. So, i-edit mo lang is pricing, yung description ng items mo, product title mo, at saka yung pictures, yun lang. Tapos yung mga quantity, wala ka nang gagalawin doon. Yung mga codes, SKUs, wala ka nang gagawin doon. Sila na yon. So, ano na next gagawin mo? Syempre, pag na-turn over na yung store mo, guys, nagawa mo na, naayos mo na yung store mo, na-edit mo na, napaganda mo na, benta-benta na. Ayan. So, market na tayo pag may time para
mag-umpisa na kayong mag-generate ng income, makakuha na tayo ng benta. 'Di ba? So easy, ganun lang siya kadali. Lalo na kung meron ka ng Shopee or Lazada, napakadali na nito sa'yo. Pag-aralan mo yung negosyo na to. Kung wala ka pang experience sa pagbebenta sa Shopee at Lazada, lahat nga yan napapag-aralan, guys. So I suggest, bago ka mag-umpisa na mag-subscribe, ay pag-aralan mo ang pagbebenta sa Shopee at Lazada. Para kasing sa ibang tao, gusto ko magnegosyo pero wala akong pera. Para mo nang sinabi na gusto ko magtayo ng tindahan pero walang laman. 'Di ba? So, ganun lang din yun, guys. Minimal puhunan, pero malaki yung chance mo na kumita ng malaki, lalo pag cash on delivery. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Hindi kayo mahihirapan na kumuha ng customer kasi nga po, cash on delivery tayo. Hindi tayo payment first. Hindi matatakot yung customer na scam tayo kasi nga, cash on delivery ka na. Tama ba? Oh, ganun lang kasimple. Ba't kayo natatakot? Mag-market lang kayo. Yun lang. Imposibleng hindi kayo makakakuha ng customer. Makakakuha at makakakuha kayo ng customer. Pag uwi mo ng bahay, or pag may nakausap kang friend, ganito naman kadalasan yung nangyayari sa iba. Tapos naghingi ka ng advice sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, na wala namang experience sa pagnenegosyo, walang experience sa online selling, tapos sasabihin sa'yo na, ay naku, mahirap yan. Mahirap yan kasi magsusubscribe ka, maglalabas ka ng pera, tapos hindi ka kikita. Paano pag hindi ka kumita? Oh, ganun agad yung maririnig mo. Kaya ka, madi-discourage. Oh, no! Tama. Real talk yun, guys. Ba naman dun ka lalapit sa hindi naman successful, never pa nakapag-handle ng business, never pang nakapag-try ng dropshipping, never pa nag-online selling, never pa nag-take ng risk, tapos dun ka hihingi ng advice. Anong makukuha mong matinong advice dun? Syempre, wala. Parang ganito lang yung logic, guys. May sakit ka. Masamang pakiramdam mo. Kanino ka lalapit? Pupunta ka ba ng bumbero para magpa-check up? Syempre, doon ka pupunta sa doktor para magpa-check up. Ganun lang yung logic. Same sa business. Kung gusto mo maging successful sa business na to, sa dropshipping na to, makinig ka doon sa mga successful na tao sa dropshipping. Sundan mo sila sa social media. Real talk to, real talk to. Totoo yun. Hindi nyo lang yun nare-realize. Guys, yung opportunity nandito na. Good future is waiting for us. Waiting for you. So, yung question is, kailan ka mag-uumpisa? Kailan mo uumpisahan? Ayan, ang ganda ng topic natin for today. Thank you so much for watching. Again, this is Teresa Matt. And if you like this video, please do not forget to hit the like button, notification bell, and subscribe to my YouTube channel. And also, guys, pakilike nyo na rin ang YouTube channel ng Dropify. I-follow nyo rin sila sa kanilang Facebook account na Dropify. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video.